Good evening and happy silver anniversary to the Oasis of Love, Cebu Catholic Charismatic Community, headed by Brother Nonito Limchua and Sister Diana Limchua, with a council of servants under the spiritual direction of our beloved Archbishop, His Excellency Jose Palma. Together with the Oasis of Love chapters in Visayas and Mindanao, to our international outreach, the Oasis of Love Hong Kong, and to our sister community, the Oasis of Love Manila, Luzon area. Isang pinagpalang pagunita sa ika-25 taon ng anibersaryo ng Oasis of Love Cebu Catholic Charismatic Community. It is my honor and privilege to share with you my conversion story about the Blessed Virgin Mary. During my active years as minister or pastor of the Jehovah's Witnesses for 15 years, I underwent special studies in the field of argumentation in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings, especially the doctrines about the Blessed Virgin Mary. Like St. Paul the Apostle, I was also a destroyer of the Catholic Church then. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this very church I wanted to destroy and serve God in the Catholic Church as a Catholic defender. The special reverence that the Catholics give to Mary is one of the distinguishing marks of Catholicism. Indeed, the Blessed Virgin Mary is the most blessed among women. But sad to say, she also the most criticized woman in the fundamentalist Protestant world. As an anti-Catholic before, ano ang naka-attract sa akin sa mahal na Birhen na Maria? What first attracted me and magnetized my heart to the Blessed Virgin Mary was her role as mother, namely the motherhood of the Blessed Virgin Mary. Noon, I'm sorry to say, na kinukutya namin ang makatoliko kung bakit tawag ng tawag sila na Mama Mary. Hindi naman nila nanay si Mary. Sapagkat kami sa Jehovah's Witnesses, hindi namin kinikilala si Mama Mary na ina. Ang starting point na na-appreciate ko ang motherhood of the Blessed Virgin Mary ay noong na-stroke po ang aking nanay. Ako po ay nag-request na magpa-assign sa isang kongregasyon na malapit sa tirahan ng aking ina, sa pangakong makapagbigay ng sapat na panahon upang masilayan at malagaan ang aking ina hanggang sa kaniyang pagpanaw. During those times, ako po ay kumbinsido na ng simbahang Katoliko ang tunay na itinatag ni Kristo
guided by the Holy Spirit. So dahil guided by the Holy Spirit, kailangan po na aking tanggapin ang lahat ng kaniyang mga itinuro kahit hindi ko palubos maunawaan. Noong nasa Jehovah's Witnesses pa ako, ay bahagi ng aking special research ang tungkol sa Mariology. What is Mariology? Mariology is the science of systematic theology that treats the Mother of God. But what I actually wanted was just to find loopholes and use it as propaganda against the Catholic Church. Ngunit sa isa pang pagkakataon ay binakilikan kong muli ang dati kong research. Hindi na upang siraan ang simbahang Katoliko, kundi isang makatotohanan na paghanap sa tunay na turo ng tunay na simbahan, at ito po ay isa sa nagsilbi na reasons to my journey home to Catholicism. Bakit tayong mga Katoliko ay kinikilala natin si Mama Mary na ating ina? My dear brothers and sisters, first and foremost, our first parents were Adam and Eve. And their principal role as parents was to provide a bright future for their children in the generations to come. Ngunit nabigo po ang ating unang ama at ina. Sa halip na sila ang maghahatid sa atin sa magandang kinabukasan, sila pa ang dahilan kung bakit nasadlak tayo sa pagdurusa at sa kamatayan. Bagamat nabigo ang ating unang ama at ina sa kasaysayan, ngunit hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. In the Proto-Evangelium, what is Proto-Evangelium? Proto-Evangelium is the first announcement and declaration about the good news of salvation. Sa Henesis, Kabanata 3, Talata 15, sinabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Dito sa binanggit ng Diyos, maliwanag na mayroong dalawa siyang tinutukoy, ang babae at ang kaniyang anak. Sino ba ang babae at ang kaniyang anak? Sa Galatia, Kabanata 4, Talata 4, in due time, God sent forth His Son, born of woman. So maliwanag na yung babae at saka yung kanyang anak. Yung dalawang binanggit sa Proto-Evangelium ay walang iba kundi tumutukoy sa mahal na Birhen na Maria at ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit dalawa ang inilaan ng Diyos sa bagong kinabukasan ng sangkatauhan? Ang sagot, dahil dalawa ang dahilan ng pagkabagsak ng tao, si Adan at si Eva. Kaya si Adan at si Eva na ating unang mga magulang ay pinalitan sa kanilang nabigong tungkulin. Kaya sa unang Korinto, Kabanata 15, mga talata 45, 47, sabi ni San Pablo, ang unang Adan ay hango mula sa alabok ng lupa.
Ngunit ang pangalawang Adan ay bumaba galing sa langit. Ang tanong, sino ang bumaba galing sa langit? Juan 6:38, sabi ni Jesus, ako ay bumaba mula sa langit. Kaya si Kristo ang ikalawang Adan na bumaba sa langit upang palitan ang tungkulin na nabigo nga ganapin ng unang Adan. Kaya sa hula ni Isaias, sa Isaias 9:6, ipapatong sa balikat ni Kristo ang makatungkulan. At ano ang isa sa makatungkulang yaon? Natatawagin si Kristo na walang katapusang Ama or everlasting Father. Christ called everlasting Father does not mean that He is the God the Father. Because in the Holy Triune God, there is only one God the Father and Jesus is God the Son. So bakit tinawag siya na Ama, na walang katapusan? Tinatawag siyang everlasting Father in the context that He substitutes the rule of the first Adam as Father. Kaya si Kristo po ang humalili bilang ang bagong Adan, kapalit ng unang Adan, ang unang Ama ng sangkatauhan. Kung si Kristo ang kapalit sa unang Adan, ang tanong, sino naman ang pumalit sa nabigong tungkulin ni Eva? Ang sagot ay walang iba kundi hindi si Ave Maria. Kaya si Mama Mary bahagi ng plano ng Diyos na siya po ay maging ina ng sangkatauhan kapalit sa una nating ina na si Eva. At itong pagiging ina ng mahal na Birhen ay hindi po ito kagustuhan ni Mama Mary. Ito po ang kalooban ng ating Panginoon. At ang kaniyang role as mother ay pinagtibay po ito ng ating Panginoong Kristo. Sa panahon na siya ipinako sa cross, sa Kalbaryo, sa kaniyang pasyon. Sa Juan Kabanata 19, mga talata 26 hanggang 27, sinabi ng ating Panginoong Kristo, Woman, behold thy son, and son, behold thy mother. Sa tagpong ito ay nandoon po sa paanan ng cross si Mama Mary. Dala ang kasama niya na si John the Beloved. Bakit sa lahat ng mga apostoles si John the Beloved lang ang nakarating sa paanan ni Kristo kasama ng mahal na Birhen na Maria? Saan na ang ibang mga apostoles? Sa tanong kung bakit si John the Beloved lang ang nakarating sa cross, sapagkat si John the Beloved may wisdom na hindi naabot ng mga apostoles. Anong wisdom na ito? Nasa pasyon ng ating Panginoong Kristo. Sino ang tapat sa Kanya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay? Niresolve po yan ni John the Beloved, walang iba ang kanyang nanay, sapagkat ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay from womb to tomb. Kaya nung nalaman ni John the Beloved sa kanyang wisdom na si Mama Mary lamang ang kaisa-isang tapat kay Kristo na makarating sa cross, hinanap niya si Mama Mary. At nang nakita niya si Mama Mary,
hinawakan ni Mama Mary ang kamay ni John at dinala siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit si John the Beloved ay nakarating sa krus. Ang sikrito, ang mahal na Birhen na Maria. Kaya tayo po ay makakarating kay Kristo bilang isang community ng Oasis of Love. Si Mama Mary ay isa po sa mga importanteng tao na mayroong role na makapaghatid sa atin sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Kaya nung nandoon na si Mama Mary at si John the Beloved, kaya nabigkas ni Kristo ang makatagang ito, "Woman, behold thy son, and son, behold thy mother." Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tinawag ng ating Panginoong Kristo ang mahal na Birhen na Maria na woman instead mother? Huwag nating kalimutan ang konteksto na si Adan ng ating Panginoong Kristo ay ang bagong Adan. At ano ba ang tawag ni Adan kay Eva? Sa Henesis Kabanata 2, talata 23, Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh, and she shall be called woman." Kaya ang tawag ni Adan kay Eva ay woman. Kung si Kristo ang bagong Adan, bakit niya tinawag na woman si Mama Mary upang bigyang emphasis, ipagdidiin niya na ang babae na nasa kahoy ng cross ay walang iba kung hindi ang bagong Eva na nandoon din sa kahoy ng pagkakasala. Kaya yun ang dahilan kung bakit tinawag niya si Mama Mary na woman instead mother, dahil siya na nagsasalita sa cross, nagsasalita as the new Adam. At si Mama Mary as new Eve, kaya woman ang address niya sa mahal na Birhen. Bakit ang tawag ni Jesus kay John the Beloved ay son? Hindi naman niya anak si John the Beloved. Hindi ba sinabi ni Kristo sa Mateo Kabanata 12, talata 50, "That whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Kaya kung ang sino man nagaganap sa tungkulin ng Ama ay kanyang kapatid, bakit ang tawag niya kay John ay son? Mga kapatid, huwag nating kalimutan na si Kristo sa tagpong ito ay ang pangalawang Adan. Kaya yung pagbigkas niya na son, behold thy mother, yun ang patotoo na si Jesucristo nga ang bagong Ama ng sangkatauhan. Sinabi ng ating Panginoong Kristo, "Son, behold thy mother." Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na ang ating Panginoong Kristo ay nagbigkas ng habilin sa kanyang iniibig na apostol. Nakilalanin ang kanyang ina na ina rin ng kanyang iniibig na apostol. Kaya ang pagkaina ni Mama Mary, ulitin kong muli, ay extended sa lahat ng iniibig ng mga alagad ni Kristo. Kaya kung ako ay iniibig na alagad ni Jesus at kinikilala ko si Kristo na aking Lord and Master, bakit ipagkakait ko sa aking Panginoon na umibig sa akin, na nagbigay ng kanyang buhay, na tanggihan ang habilin niya na kilalanin si Mama Mary
na aking ina. Kaya salamat sa Diyos na unawaan ko ang role ni Mama Mary na hindi lang pala ang aking ina, biological ang aking kilalanin. Meron pa palang ina na dapat natin kilalanin, walang iba, ang mahal na Birhen na Maria. Kaya dumating ang panahon na itinuring ko na isa sa mga masakit na yugto ng aking buhay, ang panahon na pumanaw ang aking ina. Totoo, masakit na mawalan ng isang nanay. Ngunit ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Bagamat nawalan ako ng ina, ngunit natagpuan ko naman ang ating tunay na ina, walang iba, ang mahal na Birhen Maria. At si Mama Mary, ang ina ng Oasis of Love. Bakit matatag ang Oasis of Love at narakarating sa ika-25 taong anibersaryo? Because the Oasis of Love is a Marian community. My dear brothers and sisters in Christ, sa ating patuloy na paglalakbay sa isa na namang 25 years tungo sa ating golden anniversary sa year 2045, hiling natin na makarating tayo sa taong iyon. Hindi ako sigurado na makarating sa another 25 years sa year 2045 sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya ako ay mag-iwan sa inyo ng isang munting mensahe. Oasis of Love, Cebu Catholic Charismatic Community, behold your mother and continue to walk with Jesus. Naway pagpalain tayo ng ating buong may kapal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy silver anniversary to the Oasis of Love community. Makasunod sa lakang ni Jesus. Ikaw baya, Maria, ang bituin sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saat sa Diyos. Mahigugmaon, Birheng Maria. Ikaw baya, Maria, ang bituin